Hello, Kathden fans! Kasinungalingan lang pala ha. Yung kay Ma'am Catherine mga kasembreros. And then, ang tickets ni Sir Alden ay available na. Yan, at marami pang items mga kasembreros. Ito ay tungkol po dun sa kagabi no, na si Kath ay nag-post about kay PBBM. Dito nga sa Showbuzz mga kasembreros. So, dinibunk ito at pinawalang katotohanan ng Star Magic mga kasembreros na agency ni Ma'am Catherine mga kasembreros sa ABS-CBN. So ang statement nila, ako po ay humingi rin po ng patawad ha. Kasi kagabi ito ay aking na-post din po mga kasembreros. So fake information, fake post mga kasembreros ang nakalagay dito sa statement ng Star Magic. And sabi nila dito ay Star Magic would like to inform the public that our artist Catherine Bernardo did not make the remark that is circulating on social media. We ask everyone not to share the fake post and verify information before sharing. Maraming salamat kapamilya. So narealize ko din na very educated at saka hindi pumapatol sa Catherine. Kung kaya kagabi nagtataka ako kung saan siya nag-post no ng comment na yon mga kasembreros, na kung saan niya ay sinabi niya kunwari na si Ma'am Catherine ay nagsabi kay PBBM na parang may shooting no, kasi kaliwat kanan ang maraming cameras at saka media mga kasembreros ang maaligid at saka sumasama kay PBBM mga kasembreros kapag siya po ay naghahatid ng tulong no sa mga biktima ng nasalanta ng bagyo or baha mga kasembreros. At lindol na rin no, kasi sabi dun sa Showbuzz kagabi, di ba, na post sa Facebook nila ay Catherine Bernardo nanawagan na tumulong ng taos puso at hindi para sa camera o social media. Nagbigay ng paalala si Catherine na ang tunay na pagtulong ay hindi kailangang ipakita sa camera o social media. Giit niya, ang kabutihang galing sa puso ay hindi dapat gawing content o pagkakitaan. Umani ng papuri ang mensahe niya sa nagbigay diin sa kahalagahan ng taos-pusong pagtulong ng walang kapalit. So parang dito. Yung mga gantong kasi which is na biktima rin tayo kagabi. Sorry po no. Kung kaya nagtataka ako saan kaya niya pinost, no? Saan kaya nag-comment sa mga kasi wala naman sabi nga kagabi, di ba, wala sa kung babalikan niyo yung aking post kagabi. Although nag-agree ako na minsan talagang over din yung camera ni yung parang yung media mga kasembreros kapag dumadating si PBBM, yun ay ayon sa mga netizens nakikita ko no. Kasi marami namang mga artista na marami namang mga sikat, marami namang, of course no, he's the president. Pero yun nga no, dito may media, tama naman yun mga kasas, pero not to the point na parang OA ba. May mga times pa nga nun, naalala ko na hindi daw ibibigay yung relief goods sa mga nasalanta ng earthquake sa Cebu kasi nga wala pa daw si PBBM. Yun, tapos yung DSWD and so on. So parang yung mga tao gutom na. So parang yes, we pay respect sa president. But not to the point na maraming nagugutom bago siya dumating ba. So parang gano'n, parang inaantay pa nila yung ceremony, inaantay pa nila yung pagdiriwang, yung welcoming ceremony bago ibigay yung mga tulong, gutom na yung mga tao. So parang gano'n ba, we're after of the welfare of the needy, no, yung mga tao, mga kasembreros. Kasi mga public servants, no, sila mga kasembreros. So, pero po, no, so doon na part ay kahit hindi si Ma'am Catherine na magsabi na maraming camera, maraming media, kasi napapansin naman talaga at nakita sa social media mga kasembreros. Pero yung point na si Ma'am Catherine ay nagsabi nito at nag-post mga kasembreros, yun po yung hindi tama, no? Fake information or false information po ito mga kasembreros. So, ayun po, no? So, sorry po sa part na yun ha. Ako po ay humihingi ng tawad. So, yun, kagabi nagulat ako na shinare pala at saka official statement no ang Star Magic mga kasembreros. So yun po, moving on, next item natin. So available na ha
ang tickets ni Sir Alden mga kasembreros para sa kanyang fan meet sa Laguna, sa Santa Rosa mga kasembreros. So nag-post siya sa kanyang Instagram account. Sabi niya dito, "Join me as I celebrate 15 years of gratitude and appreciation by paying it forward to the people who were instrumental to everything I have accomplished. Grab your tickets here." So may ticket, may link siya na ano mga kasus, no? Type niyo lang dito ang arxv.helixpay.ph. So AR as in Alden Richards, XV, no, X-ray tapos V as in Victor. For 15, no, kasi 15 years, diba, XV sa Roman numeral. Tapos Helixpay mga kasembreros, no? HELIXPAY.ph. So see you guys there, no? Sabi niya sa kanyang post mga kasembreros sa kanyang Instagram account. Tapos may picture niya nung naka denim jacket siya, tapos naka white na t-shirt mga kasembreros. So see you a team, no? Pati si Mama Ten nag-post din sa kanyang Facebook account mga kasembreros, no? 1010 Mendoza mga kasembreros. So sabi niya rin dito ay tickets are out now, no? So nirepost niya yung yung post ni Sir Alden na about sa instruction ng tickets mga kasembreros. So yun, ang tickets pala ay ito yung mga halaga niya mga kasembreros, no? Diamond ay 4,800. Ito po ay sa sa Santa Rosa Laguna Multipurpose Complex. So malaki siguro to, no? Baka parang ang style niya ay parang parang Araneta or Cuneta Astrodome mga kasembreros. So yun, diamond is 4,800, platinum is 3,800, VIP is 2,800, lower box is 1,800, upper box naman ay 800. So kung kaya po ng inyong budget ay ito po yung kanyang mga presyo mga kasembreros. So Santa Rosa Laguna. So this will be December 13, 2025 mga kasembreros. Pero yun, hindi ko alam kung magsisale pa sila ng ticket or magbababa ang ticket mga kasembreros. Pero alam ko sold out din ito, no? And alam natin na yung proceeds nito ay mapupunta rin naman sa mga charity works ni Sir Alden mga kasembreros. So minsan yung iba kasi napapatanong bakit kung pasasalamat mo bakit may tickets pa, no? So yun siya, yung magagather kasi na proceeds nito ay ibabalik din ni Alden mga kasembreros, no, sa kanya mga charity works. So which is hindi lang gaano mabukas Sir Alden, but alam natin yung kanyang puso mga kasembreros. So yun po. Tapos may mga pictures din dito, no, yung myriad ni Sir Alden mga kasembreros, no. May picture siya dito na naka-black siya. Tapos of course poging-pogi si Sir Alden mga kasembreros sa kanyang hairstyle, at yung itsura niya mismo ay pogi naman talaga mga kasembreros. Ang pambansang soiti, no. And then yun, and then so yun, fan meet, grab your ticket. So may mga ibang admin dito na nag-post din ng kanilang information or update na available na ang ticket mga kasembreros. Tapos yung kanyang Oxycure ay nag-post din, no, ng bagong so nagkaroon sila ng 50% off, no, kahapon, na kung saan ay yung kanilang items sa Oxycure ay may 50% o kalahati mga kaso na late na ako ng mga kasembreros ng kagabi actually niya to pinost, so hindi ko na naihabol mga kasembreros sa mga items kagabi. So meet Alden's gentle solution for dry sensitive skin. So yun ang kanyang Oxycure na brand mga kasembreros. So yun po. Alright, so yan lang actually sa ating Captain items, no. Sana po ay pakinggan natin ang Word of God. Today is November 12, 2025, Wednesday na po mga kasembreros. Blessed Wednesday po sa bawat isa. Sa mga gustong bumili ng ticket, grab your tickets now. Tapos sa mga nag-aantay naman na bumaba pang presyo, baka maubusan kasi, no, baka ma-sold out agad. So hindi tayo makahabol kung talagang gusto natin pumunta doon sa fan meet ni Tisoy mga kasembreros.
sa December 13, 2025 sa Santa Rosa, Laguna multipurpose complex mga kasambreros. Alright, so sana po ipangin po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. At para po sa ating Word of God is sobrang cute nito ha. Ang title natin ay Di Basta Bata Lang. Luke 18:15-17, yun ang verses natin. Then they also brought in, malamhaba po ito mga kasambreros, no? Maaring ikwento ko na lang, no? At saka babasahin natin ng mabilis. Then they also brought infants. Yung mga tao daw ay nagdala, no, ng mga bata kay Lord Jesus Christ. Infants to him that he might touch them. But when the disciples saw it, they rebuked them. But Jesus called them to him and said, Let the little children come to me, and do not forbid them. Huwag daw pagbawalan, no? For of such is the kingdom of God. Grabe. As surely I say to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. So, grabe, no? Ang lalim ito mga kasambreros, kasi kung iisipin mo yung konteksto, kapag pinagbawalan natin yung mga bata na lumapit sa Panginoon, magsimba for example, pag pinabawalan natin silang magbasa ng Biblia, pag pinagbawalan natin na magkaroon sila ng relationship sa Panginoon, no? At saka kung pinagbawalan natin silang manalangin sa Panginoon, ay hindi tayo makakapasok sa heaven. So parang kung hindi natin sila tinatanggap, hindi natin sila inalagaan, natutuwa ako, may mga vlogs akong nakikita na ano siya, no? Parang motor rider siya. Tapos ay ang ginagawa niya ay umiikot siya, no, sa mga liblib na lugar for example. Tapos pag may daan siya mga bata sa highway, manghihingi siya ng Bible verse, no, kung may maalam kang Bible verse, no. Hindi ko lang na-save yung videos. Tapos kunwari tatawag siya, kapatid, sabi nga, tapos syempre lilingon yung tinatawag niya mga bata. As in, mga normal na mga bata, yung iba doon, namatay ng mama, namatay ng papa, no, talaga nakakaiyak yung kwento, mga kasus naman ng mga kabataan sa maliblib na lugar, mga kasamiros, pero minsan sa highway, gano'n. Tapos, hingi siya ng Bible verse, no? Tapos, magkakwento sila kung anong problema yung nalagpasan nila, and so on. So, yun, talaga nakaka-amaze kasi yung mga bata na 10 years old, 7 years old, 11 years old, and so on, mga kasambreros, ay nakaka-memorize sila ng Bible verse, no? At saka dito ko nakita na maraming mga maliliit na born-again churches sa liblib na lugar, mga kasambreros, na talaga nagpapadala ang Panginoon ng mga missionaries para turuan sila, no? At yun ay produkto, no, nangagawa ng salita ng Panginoon, na kung saan ay kahit na mga musmos ay nakakaalam ng salita ng Panginoon, mga kasambreros. So, yung iba doon ay talagang nanay-tatay nila ay nanay-tatay ng mga bata, mga kasus na in-interview or na-ispatan ni Jay Vlog, no, ay nagbabasa rin ng Biblia. So, dito mo nakita na talagang kapag ang magulang ay disiplinado at saka may relasyon sa Panginoon, hindi malayong mangyari na yung mga anak nila sa murang edad ay nakaka-memorize ng Bible verses, mga kasambreros. So, yun ay example lamang ng dapat ilapit, no, at saka gawin ang paraan, mga kasambreros, na ilapit ang mga bata sa Panginoon. Yung Bible talaga, yung unang-una talaga, mga kasambreros, yung pagbabasa ng Biblia, yun yung maglalapit sa mga batang ito sa Panginoon. Kasi yun yung pinaka-accessible sa lahat. Okay, kapag marunong sila magbasa ng Biblia, ipaunawa sa kanila, i-explain sa kanila, tuturuan sila ng lifestyle ng panalangin, lifestyle ng pagbabasa ng Biblia, lifestyle ng pagsisimba, and so on, mga kasambreros. So, talaga na-imagine ko, no, Lord, naiiyak ako kasi tears of joy, minsan tears of talagang sadness, mga kasambreros, na nalaman na yung isa doon na bata ay iniwan siya ng nanay niya. Simula nung ipinanak siya, isinilang siya, hindi na niya nakita yung kanyang nanay kasi pumunta na ng Maynila. So, nakaka-touch yung mga stories. Pero gayon pa man ay nagkakaroon sila ng relationship sa Panginoon kasi nga ay may ginagamit ang Diyos na tao din, no, na turuan sila, i-nurture sila, no, talagang palaguin ang salita ng Panginoon. And to think na yung mga verses ay minsan hindi natin alam, ay alam nila, mga kasama. So, ibig sabihin, yan po yung power, no, ng Espiritu ng Panginoon, mga customers, na kahit ng mga bata ay pwede niyang gamitin for His glory, no, the glory of His Word, mga kasambreros. So ito yung sasabi niya
Lord Jesus dito, no? Imagine the scene, children rushing excitedly towards Jesus, eager to be near him. Now picture the adults perhaps with skeptical expressions or critical thoughts. So baliktad din, no? Yung mga bata nagra-rush, no? Papunta kay Jesus Christ, nagmamadali silang pumunta kay Jesus Christ. However, yung mga tao ay parang nainis ng konti, lalong-lalo yung mga disciples na iba, no? Na pinagbawalan yung mga bata na lumapit kay Jesus Christ kasi baka mabugnot si Jesus Christ, pero hindi, no? Dito natin makikita din na yung wisdom, yung pamamaraan ng Panginoon, mga kasus, ay kakaiba sa atin. Sometimes iniisip natin na bakit niya ginagawa niya to, dapat hindi niya ginagawa to pero approve pala sa harapan ng Panginoon, no? Kasi dito talagang sinaway nila yung mga bata na pagbawalan na huwag lumapit kay Lord Jesus Christ kasi baka mainis, no, ang Panginoong Jesus, pero hindi. So dito natin makikita talaga na yung ating kaisipan ay malayong-malayo, no, sa kaisipan ng Panginoon, mga kasus, because He is God and we are not, mga kasembreros. Sabi dito, Jesus turns to them highlighting the importance of embracing God's kingdom with childlike faith. So ito yung sabi natin na parang isang bata na nananampalataya, nagtitiwala sa tatay niya, mga kasus. Imagine niyo yung isang 10 years old or isang 4 years old, isang 7 years old or 3 years old, 5 years old na bata. Talagang walang ibang didependehan yan. Walang ibang kakapitan, walang ibang pagtitiwalaan, walang ibang pakikinggan kundi ang kanyang magulang, mga kasmeros, or of course yung teacher sa paaralan. Ibang usapan na naman yung mga kasmeros, pero yung pinakauna talaga na teachers ay ang mga magulang. So kung kaya ang isang bata ay talagang kapit-tuko yan, no, sa kanyang nanay, sa kanyang tatay, kahit saan man mapunta, mga kasembreros, kasi may tiwala sila at syempre they know their parents, no? Alam nila, kilala nila, mga kasembreros, ang kanilang mga magulang. So ganun din po siya, mga kasembreros, no, sa ating Panginoon, na dapat tayo po ay magkaroon ng childlike faith. Parati tayong kapit-tuko sa Panginoon. So ganun siya, mga kasembreros, na maging we depend, we trust Him always and always in all the time, mga kasembreros. Kasi nga hindi natin kaya ang ating sarili, pero andyan ang Diyos para sa atin. Jesus, sabi dito, but why children, you may wonder. Children possesses qualities like innocence. Okay, so kasi ang tanong dito, bakit mga bata, no? Bakit kailangan yung faith natin ay kagaya ng sa mga bata? Kasi ang una dito ay innocence, no? Inosente sila, mga kasembreros. Trust, no? Yung qualities nila, talagang nagtitiwala sila. And openness that make them particularly receptive to God's love in teaching. So ano sila receptive? Kung magaling silang mag-absorb, mga kasembreros, ng salita ng Panginoon, ng turo ng Panginoon, sa mga batang ito. Jesus invites adults to shed their doubts, fears, and complexities and approach God with the same simplicity and belief as children. So yun nga, hinimok palalo ng Panginoon ni Lord Jesus na yung mga matatanda na nandoon, na present doon, ay magkaroon kayo ng pananampalataya ng gaya ng isang baby or ng isang bata, mga kasembreros, kasi sila ay dumidepende talaga sa kanilang mga magulang, sa Diyos, mga kasembreros, because they're helpless, no? Parang wala silang lakas, wala silang kakayahan na magawa ang isang bagay without their parents, without God, mga. So parang ganun din sa atin. So we are useless, we are helpless, we are meaningless, we are purposeless, na wala tayong purpose kung wala ang Diyos, mga kasembreros, sa ating buhay. Kung kaya dapat tayo ay mag-possess ng childlike faith, no? Through this verse, we learn that God's kingdom is not a realm of exclusion or skepticism, but one of inclusivity and faith. So talagang ano siya, kasi ang kingdom, di ba, merong sovereignty, merong jurisdiction, merong ito lang. So ano siya, merong kung sino lang yung tumanggap, sino lang yung nanampalataya, sino lang yung nagtitiwala, sino lang yung may desire, no? Yung puso nila ay desire talaga nila na maging kabahagi ng kaharian ng Panginoon, ay yun lang, no? That is what we call inclusivity at saka pananampalataya, of course, mga kasembreros. And yun, nagsilbing model. No? Children offer us a model of how to approach God, kung paano i-approach ang Panginoon, unang-una with humility, pagpapakumbaba ng loob, mga kasembreros, authenticity, yung ikaw ba, huwag ka mag-sugarcoat na
huwag kang magsinungaling at saka mag-sugarcoat kasi alam na ng Panginoon. Dapat pag nag-approach tayo at nananalangin, merong authenticity, pure hearts na talagang ito, no? Kailangan dalisa yung ating intention, hindi yung yung pangit at saka masama ang ating intention. Nanalangin nga tayo, pero ang panalangin natin ay sana mamatay na si ganito, sana mamatay na si ganyan, sana ma-failure si ganito, sana ma-failure si ganyan. So, hindi po yun nakakalugod sa ating Panginoon, mga kasambreros. Do we approach God with childlike trust and openness, or are we weighed down by doubts and skepticism? How can we cultivate a faith that mirrors the pure and unreserved belief of children in God's kingdom? Let these questions guide our journey towards a deeper, more intimate relationship with God. So, yun mga kasambreros, na dapat ay sinabi natin ito na hindi basta bata lang, no? Kasi mas mataas pa yung pagtingin ng mga ng Panginoon sa kanila, because yung tiwala nila, yung humility nila, yung innocence nila, yung dependence nila, mga kasambreros, sa isang Panginoon lamang. And without God, we are totally helpless and meaningless, mga kasambreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, pagtitiwala, innocence, authenticity, pure heart, mga kasambreros, humility, as we approach God, mga kasambreros, sa ating buhay, sa ating daily agenda at schedule. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.